Magandang umaga po. Sir Ben and Ma'am Med, at sa mga sumusuporta sa inyong programa, maraming salamat po. And of course, sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon. At sa totoo lang, iniisip ko, paano ba ang address natin? Is it Colonel? Is it Kong? Ay, hindi, alam ko na. Or, alam ko na. Senador. Ayun, Senador. Baka batukan ako ng mga kritiko. No. Ganun ba? Pero palagay ko, nararapat lamang po sa Senador Bosita, Colonel, no? Nararapat lamang siguro na unang tanong po natin nakikita na po ba ninyo ang inyong sarili Yan. as Senator of the Republic of the Philippines after the May 2025 election? Alam mo, Sir Ben, nung tumakbo po ako sa Kongreso bilang representative ng One Rider Party List, bagamat nararamdaman ko na mananalo kami, still, kung ano man yon ay pinagtitiwala natin yon sa Diyos at sa taong bayan. Kaya hindi kita masagot. Opo. Very humble naman si Colonel. Kaya nga. Si diba? Senador, very humble. Oo. Pero alam ko po, nalibot na po ninyo ang buong Pilipinas. And you have an advantage over your colleagues na gustong kumandidato pang senador. Kung babanggitin po ninyo na nalibot ko na ang buong Pilipinas, yes. Pero sa usaping pangangampanya, no. Oo. Pero hindi kayo nakamotorsiklo May time po na naka-motorsiklo, may time na naka-4-wheel. Kahapon po, Sunday, nag-conduct po kami ng free road safety seminar sa Pamingan, Pangasinan. Oh. Yun po ay matagal ng request ni Colonel Ramirez, yung classmate ko sa PNP. At kulit ng kulit. Sinagot ko po na pagbibigyan ko siya, kahapon lamang po namin ay singit. Alright. Colonel at Senador, siguro nararapat na maitanong na po namin sa inyo. You have been the chief of the HPG for a long time till you retired. Yan na po kayo nag-retire na po. By the way, Sir Ben, i-correct ko lang na po. Naging chief ako ng isang provincial unit ng HPG and isang regional chief. Iba pa po yung chief dito sa overall. HPG? Yes overall. po. I-correct ko lang po. Yes po. Okay. So parang from the rank pala ang nangyari? Yes po. Dati po akong sundalo noong 1988, Philippine Constabulary. Nung na-abolish po ang Philippine Constabulary, isa po ito sa branch ng Armed Forces of the Philippines. At nag-PNP po. At isa sa masasabi ko po na napakaganda assignment ko, PNP Highway Patrol Group. Doon ko po kasi nalaman na libu-libong Pilipino pa lang namamatay sa road crashes. At nalaman ko na araw-araw pala yung pang-aabuso sa mga motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po doon nagsimula ang ating advokasya, 2006. Yes. Alright. Colonel, Senador, bilang hepe po ng HPG, no? Alam ko nakikita na ninyo yung lagay ng trafiko sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. And because of your being the leader of the HPG for a long time, nakikita na po ninyo kung anong solusyon dito. Meron po silang inilagay dito sa Highway 54 natin. Yes, o kung tawagin EDSA. Yan, ang mahabang EDSA Carousel. Mukhang maganda naman po ang takbo nito, pero gusto nilang i-phase out po ito. What do you think? Ano po sa tingin ninyo? Alam mo, sir, bilang retired police number 1, nire-respeto ko yung idea ng iba. Kaya kaugnay po dito, kung ito naman ay talagang nakikita at napag-aralan na makabubuti, hindi naman po tayo kumukontra dyan. Ang ibig ko po sabihin dito, Sir Ben, hindi pwede yung haka-haka lamang. Dapat may pag-aaral. Hindi pwede yung tsamba-tsamba. Kaya kung nakikita po na talagang ito yung maganda at magiging epektibo, may ibsan ang ating masikip na daloy ng trapiko, particular po sa EDSA, wala naman dahilan para tututol tayo doon. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, dapat may pag-aaral. Hindi pwede yung tumingalalan sa kesa, ito yung gagawin natin. Pero nakikita na po ninyo, ang takbo ng EDSA Carousel, Colonel, no? Nakikita na po ninyo na merong pagbabago sa traffic dito sa Metro Manila. Medyo gumanda ng konti. Ano pong nakita ninyo dito? Gumanda po ba? Alam nyo po, ang isang napansin ko dyan, at talaga naman totoo, number 1, yung education pag-usaping transportation. Number 2, yung enforcement. Noong mga nagdaang kasing panahon, hindi ko natutukuyin, may pinipili ang ating enforcement units, personnel. Pero ang isang magandang epekto po siguro dyan, iba ngayon ang sistema ng MMDA and even other enforcers dito sa Kamaynilaan. Hindi katulad noon. Parang mas disiplinado po sila ngayon. Kasi po, ang mga motorista, number 1, susukatin ka Pag enforcer ka, wala kang disiplina. Talagang makikipaglokohan sa'yo yan Ano po ang gusto kong sabihin, Sir Ben? Kahit anong programa na nais ipatupad sa Kamaynilaan, pero kung walang disiplina ang enforcement personnel, I doubt
kung magiging matagumpay. Ano po ang gusto kong tukuyin? Bakit po sa SBMA? Disiplinado ang mga motorista. Nagtrabaho din po ako doon, ha, Colonel? Yes po. Bakit po sila SBMA. bakit disiplinado sila diyan? Kasi hindi hinuhuli. pwede. Yes, Lahat, kasi walang pinipili. walang Huhulihin pinipili. talaga. So, kung maganda man ang programa, kailangan po ay responsable at may disiplina ang tagapagpatupad ng batas. Mukhang yan naman po ang gusto nila gawin dito sa EDSA Carousel, eh. Aha. Kanya nga lamang, napapasok pa rin ho ng mga matataas na mga nanunungkulan sa ilan ating ang gobyerno. violators na actually, 'di ba? Yung pinapataas na nila ang fine, ano? Doon sa mga pumapasok na mga private vehicles pumapasok sa bus lane. Pero 'di ba, no? Ha? Marami pa rin ang mga violators. Alam mo, nabanggit ni Ma'am Met yung Yes. violator. Ito talagang isang sobrang kayaya sa taong bayan. Oo. Kung naalala po ninyo yung nag-counterflow Yes. sa bus carousel, Oo nga po. nag-selfie na, iniskortan pa pauwi. Ayun. Talagang Oo, ito ay hinatid pa. napakasamang practice po. Oo. At kapag naman maliit na tao ka, halos ilang paso ka eh. Yun po. At pagka naman kilala ang may paglabag, parang okay lang. Oo. Yan po talagang tinututulan natin. At sa parte ko bilang isang anak mahirap, nagiging emotion ako. Talagang hindi dapat pinapayagan yan eh. Hindi dapat Pero, pinapayagan. Colonel, ito po ba yung nakukuha sa pagdagdag ng multa lang? Yung disiplina? Pataas ng pataas, ano? What do you think? Do Hindi we, po. do we need a legislation for this? Hindi po. By the way, Sir Ben, nabanggit mo no, yung pagtataas ng multa. Oo. Isa po yan sa hinahangad nating bigyan ng aksyon sa kapag naluklok tayo sa Senado. Yung po kasing Republic Act 4136 na pinatutupad ng LTO, talagang lumang-luma na yon. Ano po, kaya meron lumabas na Joint Administrative Order noong 2014 na kung saan napakataas ng multa, parang hinuhold up ang mga motorista. Oo. At ito po yung nagagamit na armas ng mga tiwali para gipitin at abusuhin ang mga maliliit na manggagawa. Kaya yan po ay isiningit ko na rin, isa po yan sa binabalak nating repasuhin at amyendahan, Sir Yes. Ben. Okay. Colonel, total na nabanggit na po ninyo yung amyendahan. I think it's about time for me to ask you, ano, with all your experience in the streets, ano, ano po yung talaga priority agenda ninyo kung sakasakaling kayo po ay manalo as Yes. Senator of Yes, the Sir Ben. Republic of the Philippines? Umpisahan ko po sa maikling pagsagot. Ako po ay pumasok sa Kongreso under One Rider Party List, hindi para maging kongresista. Kundi, na-realize ko, Sir Ben, na darating din yung araw, manghihina ako at mamamatay. Kung mangyari yun, at hindi tayo nakapagsulong ng batas, temporary lang po ang aking advokasya. Sobrang pang-aabuso sa hanay ng mga motorista. And God is good, sinuportahan tayo ng ating mga kababayan, nakarating po ako sa Kongreso, at hindi sapat yung oras natin para i-discuss ko dito yung aking mga accomplishment. Yung ako po ay naupo sa Kongreso. But, kaya ko po sabihin, Sir Ben, and Ma'am Met, na ako ay isa sa mga masipag na kongresista. Nagtatrabaho sa loob at labas ng Kongreso. Opo. Pero, yung pong mga panukalang batas natin para sa mga motorista na magbibigay ng protection at mag-aangat ng kanilang kaligtasan, nananatiling nakabinbin sa Committee ng Transportation So, hindi sa pa Kongreso. naipapasa. Yes Oo, po, oo. kaya parang ang naramdaman ko, Ma'am Met, Frustration. hindi ako taong mahina na madaling ma-prostrate. Kaya lang, pinag-aaralan ko po na kung ako'y mananatili sa Kongreso, lalabas akong inutil. Opo, ako po ay hindi mabubuhay ng 500 years na kapag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita. Hindi, ang kailangan si Colonel Busita, ang kailangan po, Sir Ben, ay batas. At malaki po ang kumpiyansa ko na itong mga batas para sa mga motorista ay may susulong natin kung pagtitiwalaan tayo ng taong bayan at makakarating tayo sa Senado. Iba po kasi ang sitwasyon, Sir Ben, sa Kongreso. We are more than 300. Sa Senado, nasa 24 lang po yan. At least, ang pag-uusap dyan, alam mo naman, Pinoy tayo, bigayan, Mabilis tulungan. na, oo. Malaki po ang pagkakaiba. Kaya po, and of course, siyempre, baka iniisip ng mga kababayan natin, pang transportasyon ka ba? Hanggang doon lang ba ikaw? Ako po ay anak ng magsasaka, nakita ko, with respect to other government officials, pag nabanggit po yung food security, Yes. parang Yes. natatawa lang ako eh. Naku po, ha? Parang natatawa lang po ako eh. Parang niluloko yata nitong ating mga kababayan. Sa present situation, Ma'am Met, hindi pwedeng asahan yung food security. Kasi po talagang sa sistema na kung saan regional level lang yung Department of Agriculture, yung provincial, ang boss si governor, ang city and municipal agriculture, ang boss si mayor. So, ibig sabihin, hindi direkta from Hindi Department po, of Agriculture? hindi po. Sabog-sabog. I am not saying na irresponsible ang governors and mayors, but
bilang retired police, napakahalaga, Sir Ben, yung structure eh. So kahit anong ganda ng programa ng pamahalaan, hindi may paparating ng Hindi maayos sa laylayan. Resulta, mababa ang production sa agrikultura sapagkat ako, alam ko po, ang laki ng gastusin ng mga magsasaka. Pero kapag nakaani na, Maliit lang. kung mamalasin, hindi pa ma-recover yung gastos. Kaya po, ang daming nakatiwangwang na mga lupain natin pansakahan. Yes. Kaya po, naniniwala ako na talagang kung hindi mababago itong sitwasyon na to, hindi bababa ang bilhin sa palengke. Mananatiling mataas. Siyempre po, maliit ang production, naturalmente, mahal ang presyo sa palengke. Pero ito, Colonel, nabanggit nyo na rin yung tungkol sa food security. Ano? Ipasok ko na rin itong tungkol sa inflation. Ano po ang masasabi nyo sa lagay ng ating ekonomiya sa ngayon na patuloy na nagtataasan ng mga bilihin, basic commodities? Yes po. Oo. Nabanggit po ninyo. Colonel, siguro, madadagdag ko lang doon kay Met, kay Kabahagi. Tungkol pa rin sa ekonomiya po natin. Nabanggitin nyo kanina yung food security. Meron nang ginawa ang ating gobyerno para mapababa ang presyo ng agricultural products. Binabaan ang taripa para sa mga importasyon. Yes. Oo. Pinaganda po ang production sa lokal. Wala po tayong tinatawag na kakulangan sa pagkain ng mga Pilipino, di po ba? And then, what else? Lahat na lamang po yata nagawa na po para mapababa ang presyo ng mga pagkain po natin. Unfortunately, and this is the question here, bakit hindi po kaya bumababa Sir Ben, alam niyo po, ang presyo ng pagkain? Sir Ben, alam niyo po, nire-respeto natin yung mga nasa likod nitong usaping ito. Pero ako po, ipagpipilitan ko na kapag ang ugat ng problema hindi mo nalalaman, hindi mo mariresolve ang problema. Correct. Ano man yung pangarap na yan, ano man yung pinagsasabi po nila na importation, kung ano ng pagpapababa, ay ang unang-unang problema naman po kasi yung structure nga ng Department of Agriculture, ma'am Paano mo mapapababa ang presyo sa palengke? Naghihingalo ang mga farmers. Yes. Oo. Ano pong ebidensya dyan? Hindi may baba ng ayos ang programa. Dapat po palakasin ang puwersa at kapasidad ng mga magsasaka. Pag hindi yan napalakas, huwag na tayong umasa na bababa ang presyo sa palengke. Ang dami pong nakatiwangwang na lupaan natin Ako po, kaya ako nasasabi yan, yung mga kapatid ko, farmers Kami, lumaki, mata lang ang walang putik Kaya, Sir Ben, yung sinasabi mo, importation, pasensya po. Why? Importation. Kasi kapos nga yung production natin Sino ang hayahay, sinong maliligaya? Mga importers, mga kapitalista. So, diretsawan tayo. Habang hindi nare-resolve ang ugat ng problema, maniwala po kayo, Sir Ben, Ma'am Met. Pasensya kung mali ako, pero talagang hindi po mapapababa ang presyo ng bilihin sa palengke hanggat hindi naaayos yan. Dapat po mapakinabangan ang pinagkaloob ng Diyos sa taong bayan itong ating mga sakahan. Mga nakatiwangwang po Samantalang, Sir Ben, magbato ka lang ng buto. Sisibuli. Oo. Yes po. Sisibol na. Lalo Yes na po. ngayon, nag-uulan, di ba? Yes Yung mga pagkakataon umuulan. Alam mo ba, Sir Ben, ano pang karugtong nito? Kung mapatas ang production ng mga magsasaka ng agrikultura, automatically bababa ang bilihin sa palengke. Yes. So kung ako ay isang maliit na manggagawa, kumikita ng maliit lamang, pero yung maliit kong kita ay meron pang natitira para sa ibang gastusin sapagkat mababa ang bilihin sa palengke, giginhawa ang buhay ng aking pamilya. At the same time, Sir Ben, karugtong nito yung kalusugan Bakit po? Yung may 500 pesos ka, mamamalengke ka, 1,000 pesos, halos wala ka nang mabili. Anong gagawin ng iyong pamilya? Pagkakasyahin na lamang. Kung pwede, tuyo na lang. Kung pwede, pasensya, hindi ko naman papangalanan, noodles na lang. Naku po, Babasagan. wala na sustansya yun. So, yung kalusugan na sasakripisyo, isingit ko lang na mabilisan po ito. Mayroon akong information na nalaman. Isang anak mahirap, nakatapos ng kolehiyo, maga, tanghali, hapon, longganisa, hotdog, nakagraduate naman po ng college. After makagraduate ng college, nagkasakit, na-diagnose, may cancer. Naku. Ilang buwan lang namatay. So, may dugtong-dugtong po itong usaping agrikultura at kalusugan. Yes. Opo. It follows Actually, talaga. Met, gusto ko lang idagdag ito bago tayo mag-break, Colonel. Bukod dun sa pagbaba ng taripa sa importasyon, mababa na masyado, 15% na lamang po yun, and other things. Meron pang ginawa ang ating Kongreso, ipinasapo nila yung anti-smuggling, anti-sabotage law. Ibig sabihin, dinagdagan po ang parusa dito. Unfortunately, hindi po gumagalaw ito. Sir Ben, ikat kita dyan kasi napakalaga na nabanggit mo.
Kapareho po yan ng ibang mga batas. Sobrang gaganda. Sobrang gaganda. Ang problema talaga sa ating bansa, implementasyon. Napakagagaling nating mga Pilipino. Pagdating sa batas, polisiya, guidelines, directives, pag binasa mo, Sir Ben, wala ka nang kayang idagdag pa. So talagang makasasabi kong perfect. But pagdating sa implementation, hindi naman poor. Yes. Very poor. Wala ba tayong magagawang Nakakalungkot, legislation dyan, Colonel? Nako, alam nyo po, may mga pamamaraan naman Hindi naman kailangan makipag-away Ano po, para baka sasabihin ninyo, Colonel, bigyan mo nga ako ng simpleng halimbawa. Para baka sasabihin natin mga kababayan, yabang-yabang mo. Baguhan ka lang naman. Yes. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, Sir Ben, Ma'am Met. Nationwide, pang-abuso sa mga motorista. Hindi ko kinwestiyon, hindi ko hinamak ang LTO, hindi ko hinamak ang anumang enforcement agency or unit. Pero yung direktang approach ko para ma-resolve yung problema, tinulungan ko motorista, pinaliwanag ko using the social media. Dati, nasa 500 complaints ang nare-receive namin daily. Tawag. Ngayon po, more or less 20 na lamang. Ibig sabihin po, may mga problema na hindi mo kailangan makipag-away. Diskarte lang po yan. Itong isusunod ko po ay bago po yung iba pong mga segments pa natin. I think this is a very important issue na kailangan pong i-discuss natin ng kaunti. Ito po ay may kaugnayan sa mga mangingisda. Yung mga maliliit natin mga mangingisda. Recently, ang Korte Suprema po ay nag-issue ng ruling. I think this month of February, inilabas po ng Korte Suprema, allowing large commercial fishing vessels to enter municipal sea waters. All over the Philippines po yan, pati Babuyan Islands. Pwede na pasukin ng mga large commercial vessels. Nakikita po ng mga maliliit natin mga mangingisda. Paano naman kami? Yan. Ayan. Oo. So, Colonel, bilang isang naghahangad na maglingkod sa ating bayan bilang isang senador, and this needs legislation po dito, Colonel. Ano po ang masasabi ito? Ano ang reaksyon ninyo dito sa ginawa ng Korte Suprema? Sir Ben and Ma'am Met, of course, nire-respeto natin ang Supreme Court. Ano po? At sila naman ay may kapangyarihan. Pero bilang isang anak mahirap at ramdam na ramdam ang dinadanas na pagdudusa ng mahihirap na pamilya, nasasaktan po ako. Sapagkat itong mga large vessels ay napakalaki ng kapasidad para mangisda sa laot. At ito namang maliliit nating mangingisda ay, kumbaga, sabihin na natin ang madalas nating nadidinig, isang kahig at isang tuka. Para bang napakasakit na isang kahig at isang tuka ka na nga, aagawan ka pa ng mga dambuhala. Talagang sobrang sakit yan para sa kanila. At alam mo, Colonel, yung mga large commercial fishing vessels, laki ng lambat na mga yan. Yes, oo. Sinisisid po ang kailaliman po ng dagat. Actually, may mga machinery talaga sila. Pagkahinila po yung lambat po nila. Dala-dala po ang corals natin. At saka ano po yan po yung mga, pati mga maliliit. yung bahay ng ating mga... Sa madaling salita po niyan, Ma'am Met, para mas madaling magkaintindihan tayo, para kang isang malaking negosyante. Yan. Na ako naman ay magbobote lamang, pati ba naman yung bote-bote, papatulan mo pa, pambihira naman. Small time. Sobra naman yan, sobra na. Talagang naalala ko yung nung nabubuhay pa ang aking ina, anak, mag-aral kayong mabuti dahil sa ating bansa, pag mahirap ka, lalo kang maghihirap. Ito na yung sinasabi niyang mother ko talaga. Okay. Mahirap ka na, aapihin ka pa. Hindi ka lang aapakan, kung pwede, pipit-pitin ka. Yan. Yun ay anyway, lahat naman ng problema at mga usapin ay pinagtitiwala natin sa Diyos at naniniwala po tayo na yan na may solusyon. Ang kailangan lang talaga ay yung posisyon at dedikasyon. Hindi naman tayo kailangang mag-away, pero siguro naman umaasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na lahat naman tayo ay mabubuti. Siguro hopefully mapapag-usapan po yan para may pagtanggol natin ang maliliit nating mga kababayan, particular itong mga mangingisda. Okay, alright. Colonel, na-discuss na po natin dito ang iba't ibang uri ng sakit ng ating lipunan. Okay. Babalikan po namin yung first question namin kanina. If you happen to be elected as Senator of the Philippines, what are the first two legislations or first two agenda in the legislative body na gagawin po ninyo? Sir Ben, siyempre, yung hindi natin napagtagumpayan sa Kongreso, isusulong natin sa Senado. Ito yung Fair Traffic Apprehension Act. Sapagkat ngayon, Sir Ben, masyadong matatapang ang tiwali. Hindi lahat, mga tiwali sanay ng pulis sa enforcement and other units. Kasi po ngayon, Ma'am Met,
huli lang ng huli. They do not care kung tama o mali. Dahil may porsyento pa sila dyan. At kapag nag-contest ka naman, lugi ka, mas malaki ang mawawalan danyo sa'yo. Naperwisyo ka eh. Yes, hindi naman binabayaran yung danyos at hindi pinaparusahan ang pulis o enforcer na nagkasala. Kaya po yun ang ating sinusulong na batas. Pangalawa, Ma'am Met and Sir Ben, yung protection po ng mga motorista. Okay. Bakit po? May mga helmet sa standard. Yes. Pag sinuot ng kawaawang pobreng motorista, huli. May motorsiklo, may unauthorized light. Pag gamit-gamit ng motorcycle riders, kulay blue, 5,000 ang Huli. multa. Oo. Meron diyang mufflers na bawal, pero nandun sa market. Parang kung ikukumpara mo sa Shabu, para bang available naman sa market, hindi hinuhuli. Yung mga dealers, mga suppliers, tapos pag nasa iyo na, huli. Parang masyadong hindi tama po yan. So, yan po yung pangalawa sa priority natin. At isa po tayo sa mga authors ng motorcycle for hire para maging legal yung motorcycle taxi, yung mga delivery riders. Pero ilang kongreso na po nakalipas, hindi pa rin ito na ipapasa. At ito po ay 5 months na nasa Senado. Kaya gusto ko ipaalam sa ating mga kababayan riders, huwag kayong umasa na makakapasa yan. Nako. Yan po ay 5 months na sa Senado. Hopeless, hindi umuusad. Kaya huwag tayong magpapaniwala doon sa mga nambobola sa atin. Prangkahan po tayo. So, Ma'am Met, kasama po dyan na isusulong natin yung usapin sa agrikultura, Ayun. health, Oo. and education. So, ano to, lahat ng sektor to, ha? Hindi lang puro pang motorista ito, pang trapiko, kundi even yung sabi nyo nga, kalusugan at Yes saka po. agrikultura. Kasi po, Ma'am Met, sa kalusugan, alam mo, maraming lumalapit sa atin. Pero bagamat tumutulong tayo, ako'y nalulungkot po sapagkat ang mga dumudulog sa ating opisina, may malubhang kalagayan na alam mo na bilang na lang araw o weeks or month, mamamatay na din lang. So sayang ang pera ng taong bayan. May mga bata, bagong silang pa lang, mga butas na ang puso kung ano-ano ng problema. So anong asahan mo sa kanilang kinabukasan? So ang punto natin dito, Ma'am Met and Sir Ben, madalas nating madinig, prevention is better than cure. Pero pag itong mga nanunungkulan, tinanong mo, ano yung programa, nga hindi masagot. Pero kung meron tayong napasa na para sa medikasyon, 'di ba? Para matulungan ng mga mahihirap nating mga kababayan when it comes to health. Ito yung wala bang universal healthcare. Yes, opo. Pero yung Ma'am tinutukoy Met, ko. actually po, I am not saying naman na magaling ako, At kung ano man ang ating nalalaman, yan naman ay kaloob ng Panginoon, hindi sa sarili natin lamang. Alam nyo po, pag may mga usapin, may problema, basic lang naman yan eh. Para sa akin, hindi mahirap yan eh. Kaya sa usaping kalusugan po, ang nakikita ko dyan, yung sabi nga na prevention is better than cure. Yan po ay bibigyan natin ng focus kung paano. Kulang kasi ang oras natin eh. Pero sa kalaman natin mga babayan, hindi naman tayo magaling dahil maraming magagaling na senador at maraming magagaling na kandidatong senador. Ang sa atin lamang po, very basic. Nakikita natin ang kalagayan ng mahirap nating mga kababayan. Yes. Alam natin kung anong makakabuti para sa kanila. Hindi na kailangan napakatalino dito eh. Sobrang basic na basic po. Ang kailangan lang talaga posisyon at dedikasyon. Sir. Alright, Colonel, final question for today. Yan. 65 mga kandidato yan for senator. Parang ano po, 66 minus plus 1, 67. Minus 2. 67 Yes. minus Meron pa ba? May nag-withdraw. Now, anyway, napag-usapan na natin ang mga 64 pala. economic problems of the country. Nakita na rin nyo kung ano ang dapat dito at kung ano ang hindi dapat and so on and so forth. Colonel, sa ngayon, nasa inyo po ang pagkakataon. Kakausapin ninyo ang ating mga kababayan. We are heard nationwide. 13 stasyon ng Radyo Pilipino ang nakatutok po sa atin at nakikinig po ang mga kababayan po natin. Ask them, ano po sa tingin ninyo, bakit kayo ang pipiliin? Sir Ben, Ma'am Met, at sa ating mga kababayan, ako po ay anak ng magsasaka. Lumaki sa bahay kubo. Alam ko ang kalagayan at damdamin at dinadanas ng mahirap nating mga kababayan. Simula po na ako'y magsundalo, naging pulis, naging congressman, ako po ay nananatiling may prinsipyo at paninindigan. Mahal ko po ang taong bayan. Walang kasinungalingan yan. Yan naman po ay makikita sa aking kilos at gawa sa labas at loob ng Kongreso. At ako po ay nasanay na higit kong pinapahalagan ang taong bayan, hindi dikta ng iilan o ng mga kasamahan lamang. Magiging tapat po ako sa inyo. At kung ako po ay pagtitiwalaan ng taong bayan bilang isang mahirap na kandidato na hindi kayang makipagsabayan sa mga milyonaryo at bilyonaryo,
kung may tiwala po kayo, tulungan po ninyo ko. Mangampanya po kayo para sa atin. Para sa atin. Dahil ito po, binabanggit ko para sa atin, sapagkat ang laban ko, Sir Ben, Ma'am Met, hindi ko laban. Laban ito ng taong bayan. Dahil talagang tunay naman po, mata sa mata, makikita ninyo. Maglilingkod ako ng tama at walang pinipili, walang kinikilingan. Yan po ay simula pa nung makita ko, masaksihan ko mga talamak ng pang-abuso sa mahihirap at walang kakaya ipaglaban ang sarili. Itinalaga ko na po sa aking sarili na kapag ako'y nanungkulan, talagang makikinabang po ang mga inaapit, inaabuso. Yan po ay totoo. Hindi yan salita ng politiko. Salita po, yan ang tunay na Pilipino. Wow! Ayan narinig O, niyo ano, mga Andy? kabahagi O, So, ikaw, Met. O, siyempre, alam na this, diba? No? Colonel, Senator? May maraming ihabol lang salamat. ako, Ma'am Met. Yes po. Usong-uso kasi yung panluloko at pangbubudol eh. Oh, Kung supportan po ako ng taong bayan at maluklok sa Senado, Yes. at hindi kayo satisfied sa performance ko, naka-record po ito, pababain po ninyo ko, hindi na kailangan mag-rally. Simpleng Ayun. panawagan lamang, bababa ako sa Senado kapag hindi kayo nasiyahan sa aking performance. Yes. Diba, no? Okay, so... First time kong madinig yan, oo, Met, ha? kakaiba. First time kong Ang madinig kanyang sa isang mga binitiwan. kandidato. Oo, Oh. ha? Senador. Oo. Bosita. Yeah. Yeah. Thank you. Okay. Okay. Thank you, sir. So anyway, Yes. meron pa tayong mga itatanong kay Colonel, kay Mga importante Senador. pang no? Mga issue, ha? Na dapat sagutin. Alam po natin mga kabahagi na si Colonel Bosita ay riders advocate ito, yung Yes. talagang sa Tinatawan lansangan. ng mga And ng ito po rider ang parties. nagtaguyod sa kanya para maging congressman. Yes, sir. You have spent 3 years already as congressman. Yes, sir. Tell us, what have you done? Actually, sir, marami na eh. Hindi ko lang maalala. Pero yung maalala ko, banggitin ko, ano po. May mga naipasang batas na kung saan ako po ay kasapi ng iba't ibang committee. At yun nga po, may mga panukalatang bayatas para sa mga motorista, pero nananatiling nakabinbin sa Kongreso. At yun ang nagtulak sa atin para kumandidatong senador. At maliban dyan, may mga nakita tayong problema na para sa akin, ang dali naman ang solusyon eh. Pero bakit ba pinapahirap? Mayroon ba tayong dedikasyon? Ang kailangan lang, posisyon at dedikasyon. Ngayon, tinatanong po ninyo kung ano na bang mga nagawa ko. Number one, yung maalala ko lang, ano po, kasi medyo marami ito. And of course, hindi lang naman sa aking kapasidad at kakayahan. Nung naluklok po tayo sa Senado, sa Kongreso, unang-unang inaksyonan po natin, Sir Ben, mayroong batas kasi na nagbabawal sa pagkukumpiska ng lisensya kung hindi ka enforcer or deputized ng LTO. At sa tulong po ni Secretary Abalos na ngayon ay number 1 na kandidatong pagkasenador, yan po ay naglabas ng memo at ginamit natin yan para itong mga lokal na pamalan ay sumunod sa batas. Yan po. Kasi po, Sir Ben, mahirap para sa mga motorista, taga Visayas, Mindanao, na makumpiskahan ka ng lisensya sa kamay nila. Isa po yan. Pangalawa po, maraming maling panguhuli ang LTO enforcers kaugnay sa top box. At sa tulong po ni Attorney Chupilo Guades na dating chief ng LTO, ay naglabas po ng memorandum. Dahil sabi ko, kung hindi naman nyo kaya ipatupad ng tama, suspenduhin nyo na lamang muna. Naglabas si Attorney Guades ng memo. Ikatlo po, maraming mga kababayan natin na hindi ko alam kung anong problema. Bakit sa LTFRB, yung renewal ng kanilang prangkisa, months, years, hindi lumalabas. Hinuhuli. Sabi ko po sa LTO chief kay Asek Bigor Mendoza, bakit yung pagkukulang ng ahensya ng LTFRB kailangan magdusa yung mga motorista at yung kanilang pamilya? Naglabas po si Asek Bigor Mendoza ng memorandum. Pag ikaw ay may prangkisa, nag-expired, at ikaw ay nag-apply ng renewal, even without approval pa, considered may prangkisa ka. Hindi ka na hinuhuli. Pang-apat, merong ipinatutupad ang LTO na Republic Act 10930 na kung saan kapag marami kang demerits, outright revocation. Questionable po yan. Hindi sinabi ng batas na kapag hindi sinabi ng batas ng LTO ay mag-set ng demerit system. Hindi sinabi ng batas na kapag bus driver ka, private driver ako, times 2 ang demerits mo. Hindi sinabi ng batas yun. Hindi sinabi ng Parang batas. classroom naman ito. Hindi sinabi ng batas na pag na-meet mo yung demerits, outright revocation, walang due process. Why kailangan ng due process? Maraming beses nating napatunayan, maraming police, maraming enforcers, even LTO officials hindi marunong magpatupad ng batas. So ang daming na sasakripisyo. Hindi lamang driver, kundi pamilya, pati pinagtatrabaho nila. And servant and ma'am met. Napakarami na nating na tulungan na ma-lift o mabalik yung lisensya dito sa mga na-revoke.
na lisensya. Wala na pong talamak na illegal towing sa Kamaynilaan. Salamat kay Mayor Lacuna. Kasi kaya ko naman tayuan. Nung previous administration sa Maynila, talamak ang pang-aabuso ng mga towing personnel. Noong previous administration, Pinagkakakitaan yun eh. yes. Mahal yun, ha? Mahal Yes. yun, ha? Isang ano lang. Grabing mag-impound, illegal, tapos pinaparada sa public roads. Ano pa po? Yung pang-abuso ng police at enforcer, particular sa Kamaynilaan, hindi na po katulad dati. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Mayor Lacuna ng Maynila. Hindi ko siya kaibigan. Wala kaming relasyon para sabing special siya sa akin. Lamang Sir Ben and May Ma'am Beth, tulungan. ugali ko na kapag nakatulong ka, ina-appreciate ko at binabandera ko. Hindi ko ugaling ako. Ayaw ko kasi yung ganung estilo eh. So marami pa po na tayong accomplishment. And Sir Ben, natanong mo din lamang yan. Yan po ay talagang binabanggit ko bilang pagkilala sa suporta ng taong bayan. Kasi po, yung mga nagawa ng One Rider Party List, hindi namin magagawa kung hindi ninyo kami niluklok sa Kongreso. Yung pasasalamat po ay sa inyo. Kahit anong gustuin ko, kung hindi ako congressman, hindi ko po magagawa Correct. yan. Oo. Alright. Tanda po rin yung mga kabahagi, ha? Ang pangalan. Yes, Colonel Bonifacio Bosita. Pero ito ihabol ko lang, isa pa rin sa mainit na issue ngayon, no? Ha? Colonel, itong tungkol sa, kayo po ay bilang kinatawan na din ng mababang kapulungan, ano, ng Kongreso, and mainit na mainit ang issue regarding impeachment sa ating ikalawang Pangulo, no? Si VP Sara. Ano po ang stand nyo rito? And alam nyo naman, meron pang mga pumapasok na iba pang issue kaakibat nito. Ayan. Ma'am Beth and Sir Ben, unang-una kong gusto sabihin sa ating mga kababayan, bagamat ako ay congressman, ito pong aking desisyon na hindi pagperma, pabor sa impeachment for VP Sara, hindi po ito pamumulitika. Prinsipyo lamang po at paninindigan. Nagkataon lang na ako ay congressman, pero kung ako naman ay tatanungin at hindi ako congressman, ay doon pa rin po ako sa hindi dapat pagperma. Bakit po, Sir Ben? Madalas yung madidinig, kapag may investigation, ang kabuntot in aid of legislation. Yes. Ibig sabihin po, pag may nakitang problema, imbestigahan para magsulong ng batas na kung saan mariresolve yung problema. Yes. Now, tanong, kung pumabor tayo sa impeachment for VP Sara, yung bang problema mariresolve ba? No. Why? Hindi lang naman Office of the Vice President ang may confidential funds. At hindi rin naman Office of the Vice President ang pwede nating sabihin, halimbawa nga, at may maling panggastos. No po. So, ibig sabihin po, dapat magsulong ng batas na mariresolve yung problema para magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Apo. Yung po, prinsipyo, hindi pamumulitika. Ako po, kilala ko ang Duterte family pero hindi ako malapit. No? Ganon din po ang Marcos administration. Hindi ko naman kaaway. So, wala pong usaping pamumulitika dito. Gusto ko lamang po, pag humarap ako sa ating mga kababayan, humarap ako sa inyo, kaya kong manindigan at kaya kong ipaliwanag anong posisyon mo, bakit hindi ka pumirma. Hindi po ako mahilig, nung estudyante pa tayo, nangungopya din naman tayo sa katabi, ano. Pero sa ganitong usapin, hindi pwedeng Hindi pwedeng kopya-kopya. kopya. Oo. Opo, dahil iniluklo ka ng taong bayan, may pananagutan ka. Dapat bawat kilos mo, bawat desisyon mo, kaya mong panindigan, kaya mong humarap sa taong bayan. Yun Alright. lamang po yun. Okay, we leave that decision Yes. sa malinaw na pag-iisip Yeah. ng ating senador, no? Let us leave it that way. Yeah. Alam ko po, this is a very controversial issue na ang taong bayan ay nag-aabang ng kakampi o kaaway. Huwag Ay, mo kaaway. Malungkot yun, pagkaaway. Nabanggit niyo Wag po, kung naman. ang taong bayan naghanap ng kakampi, sana po ako sa kanilang kakampi. Yan, 24 oras pwedeng gisingin. Hindi naman sa pagyayabang, gusto ko lang samantalan yung maliit na opportunity na ibinigay niyo sa akin. Siguro po, wala kayong kilala sa ating bansa na congressman o anumang politician o may mataas na panunungkulan na pwede mong gisingin alas 2 o anumang oras Alanganing oras. ano? ng gabi. Ako Alright. lamang po. At syempre, sa suporta ng aking mga kasama sa advocacy. Sabi ni Danny Comia, nanonood po sa atin, kayo po ang number 1 Kong Senator. Yes. Kong Bosita. Yeah. Brother, salamat. Kahit hindi number 1. Donnie Comia. Pwede na number 3. Si Kyle Bago Labing sabi, kalawal naman yun eh. oo nga, si Kyle Bago sabi niya, Kong Busita, sana matulungan niyo kaming mga commuters. O hindi lang mga hindi lang mga riders, pati daw commuters, tulungan Yes, niyo po. ma'am. Yung mga problema nyo, alam natin yan. Pero kailangan po talaga nasa posisyon tayo. Dahil sa ating bansa, kahit tama ka, pag wala ka sa posisyon, mali ka. Yeah. Sabi ni Oo. Jomay Memar, tama, palakasin po at suportahan ang mga magsasaka. Dahil ako mismo, isa rin po ako magsasaka. Problema kasi, yung gobyerno natin parang walang pakialam sa mga magsasaka. Puro lang pangako, lalo na ganitong sitwasyon, mag-eleksyon. Sir Ben, kapag dapa ang kabuhayan ng magsasaka, Baka- masaya ang importers.
Yan ang talaga. Yan ang nangyayari. So, anyway. By the way, shoutout lang natin si Karen Mendoza Pama at gayon din si Uno Maki nanonood sa atin ngayon from Hong Kong. Hello sa inyo. Okay. So, napakabilis ng oras, no, Tata Ben? Grabe naman ito. Nalungkot naman ako bigla. Nalulungkot ako. Hindi ko na makakasama si Senador. Take two pa naman. Ay, nako ha. Sana, But we are happy. We are happy that you were able to make it with us Thank here you dito po very sa ating much. himpilan. Opo. Sir Ben and Mamet, mas masaya ako sapagkat naipaparating sa ating mga kababayan ano ba yung aking opinion, anong pananaw ko, ano yung mga paninindigan ko. Napakalaga po niyan para makilala nila ako. Yes, oo. At nakilala na kayo, no? Maraming naka-tune, no? Nakapanood po sa atin ngayon. Okay? So, Tata Ben? I think this is about it. 150 viewers, Tata Ben, sa Facebook. Oh, shout out po. Shout out. sa mga nanonood sa atin. At syempre po, this is not going to be the first and last that we will have Congressman and Senator Busita here. Yes. Siguro sa susunod po, maimbitahan natin po muli sa pagwawakas po ng kanyang pagkakampanya sa iba't ibang dako ng ating bansa. So again, Senador, maraming salamat sa pagdalo po ninyo dito sa ating pamumuno 2025 at hangad po namin ang inyong tagumpay. Sir Ben, salamat sa pagtawag mo sa akin ng Senador. Masarap sa tayo. Masarap sa pakiramdam yan. sabi ko sa akin mga kaibigan, kung kwentuhan lang, walang limit. Kasi kung kwentuhan lang, kumontra ka pa, ang sama naman ng ugali mo. So anyway, Met. Okay, so Tata Ben, eto na, no? Dito na nagtatapos ang isang oras na pakikipagtalakayan, kasama ang ating guest for today, si Colonel Bonifacio Busita. Mga kabahagi, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, mga kabahagi. Ako po si Ben Paipon sa ating pamumuno 2025 sa ngalan pa rin po ng ating mga kasama dito sa ating himpilan na nagtrabaho po para maihatid po namin sa inyo itong magandang pakikipagtalakayan sa ating special guest, ang soon to be our Senator, Congressman Busita. Thank you very much, sir. At ako po si Met Mignon. Ito po ang programa kung saan ang boses ng Pilipino ang puso ng pamumuno.